Noong ikaw ay dumating ng bayan mo'y makapiling, poon yanig ang lupain, pati langit kumilos din. Aleluya ang awitin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo na. At sumayon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagbuhay. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo na ipangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral. At ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng tao iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin na marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginoon ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, at may tuturing na taong matawa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Nililipon niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga pangalan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Aleluya, aleluya, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakikita ng mata. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayon. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa Huwebes, sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, Easter season. At narinig natin sa ating ebanghelyo ang patuloy pa rin pagdidiskusyon, ang pag-uusap ni Jesus at ng isang natatanging Pariseo na naniniwala at nais sumampalataya sa kanya na nagngangalang Nicodemo. Sa mga ebanghelyo nating binasa noong mga nakaraang araw ay pilit na ipinaliliwanag ni Jesus kay Nicodemo ang kanyang buong pagkatao. At dito sa tagpong ito ng ating ebanghelyo ay pinatotohanan ni Jesus na kung papaanong siya ay sinugo ng Diyos at siya ang salita ng Diyos na nananatili na simula pa noon. Ang isa sa mga katangian ng ebanghelyo ni San Juan ay ang kanyang pagiging lubos na teologo, pagpapakita ng malalalim at makalangit na simbolismo sa kanyang ebanghelyo. Kaya naman doon sa simula pa lamang ng kanyang ebanghelyo, ito hindi nagpakita sa kapanganakan o katauhan ni Jesus bilang tao, kung hindi ang kanyang pagiging Diyos. Sinabi niya doon kung paano ang Diyos ay ang salita na nandoon na simula pa ng likhain ang buong sanlibutan. At dito sa ating ebanghelyo ay ito yung pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemo, na kung paano si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya naman inaasahan sa mga naniniwala kay Jesus na siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, in spirit and in truth. Hindi sapat na malaman kung ano ang totoo. Dapat nandoon lagi ang patnubay ng Espiritu Santo. At siguro po, mga kapatid, ito rin yung makikita natin sa ating unang pagbasa pala, no? Na ito rin yung pinakita ng pakikipagtagpo ng mga apostol sa Sanhedrin, sa mga kalipunan ng mga punong saserdote, na sila ay hindi lamang katotohanan ang kanilang daladala, kung hindi maging ang Espiritu Santo na wala sa mga Pariseyong kanilang kaharap. At ito yung kaibahan. Maybe we can live in truth, but without the guidance of the Holy Spirit, we are still into this world. Hindi tayo makararating doon sa ating pangitain at hinahangad na patunguhan na langit kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya naman ito yung napakagandang paanyaya at pinapaunawa din ni Jesus, hindi lamang kay Nicodemo, kundi maging para sa ating lahat na mananampalataya. Na makita natin si Jesus bilang tunay na Diyos at tunay na tao.
Kaya nga tayo ay dapat din sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lamang sapat na alam natin kung ano ang totoo, dapat ay taglay din natin ang biyaya ng Espiritu Santo. At papaano nga ba natin ito makikita? Sa pamagitan ng ating pagtalima sa ating Panginoong Hesus. Kung papaano ang Kanyang paanyaya sa mga apostol at sa lahat ng mga mananampalatayang tatalima sa Kanya ay mabibinyagan sa tubig at Espiritu. Ang bawat mananampalataya rin ay ito yung inaasahan sa ating lahat. Kaya nga, papaano ba natin ito makikita sa ating buhay pananampalataya ngayong panahon ng quarantine? Kung tayo ay nasa kanya-kanya nating mga tahanan, sabi nga po ay baka ang naiisip natin ay namimiss na natin ang simbahan, napakatagal na natin hindi nakapunta sa simbahan, at malamang ay iniisip natin na kulang ang ating pananampalataya. Subalit ipinapaalala sa atin ni Jesus na maaari nating sambahin ang Panginoong Diyos in spirit and in truth, no, hindi lamang sa pagpunta natin sa simbahan, kung hindi maging sa ating pag-acknowledge sa presensya ng Diyos sa ating sariling buhay. Tayo bilang mga templo ng Espiritu Santo ay dapat makita sa ating pamumuhay yung simbahang ating kinabibilangan. Kaya nga ito yung panawagan sa atin na hindi lamang natin sambahin ang Diyos sa pamagitan ng mga bagay na nakikita o pisikal o panlabas lamang na kaanyuan. No? Tayo nga po dito sa atin sa Paite, nagdaan ang Holy Week, no? Nagdaan ang Semana Santa at ang muling pagkabuhay. Subalit hindi natin na isagawa ang mga tradisyon na ating lubos na pinanghahawakan at pinagkakaabalahan. Ibig sabihin ba nito na nabawasan ang ating pananampalataya? Hindi po, sapagkat kung nasa atin ang Espiritu at katotohanan, tayo ay nananatili pa rin sa diwa ng pagkakaisa natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, let us tunay nawa nating masamba si Jesus sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit sa ating mga sariling tahanan, ang pakikiisa sa banal na misa in live streaming o yung mga recorded tulad ng ating ginagawa, at sa ating pagsimba, kung nandoon ang ating intensyon, ang ating disposisyon habang tayo ay nakikinig sa banal na misa, dito ay dumadaloy ang presensya at biyaya ng Diyos. Hindi lamang sa pisikal o sa external natin maipapahayag ang ating pananampalataya. Tulad nga na nabanggit namin ni Father Rex sa mga homily during Holy Week, no? Ngayon ay tinatawagan tayo na ipahayag ang ating pananampalataya internally. Hindi man maipakita sa ating pagsasama-sama bilang isang simbahan sa gusaling simbahan, ay nawa makita natin ang ating sarili bilang parte pa rin ng simbahan. At tayo bilang mga templo ng Espiritu Santo sa ating mga sariling tahanan ay patuloy pa rin maipapahayag ang ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Nawa, ito ang magbigay sa atin ng inspirasyon at patuloy na sabi nga ay pag-asa na bagamat tayo ay nalulugmok sa ganitong sitwasyon, tayo ay nangangamba kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Pero sa ating pagsamba kay Jesus sa Espiritu at sa katotohanan, magkakaroon tayo ng maaari nating panghawakan. Pagpalain po. Sasagawa natin ang pag-aaral.
Papuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang pinapay nito para maging pagkain mo bibigay. Papuri-puri ako may kapal ngayon at kailanman. Papuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inyong nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ako may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin niyo ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapulihan niya at karangalan sa aking panginabangan at sa buong sampayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, pakiatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at inyong. iraas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumbos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inhain sa krus, ang sa krus itinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kay tasa. Pinagpala ang nagalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kay tasa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tupan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga puno. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ang ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay dumulog sa pamagitan ng panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Magpo sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ireklamo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo, hanggang sa wakas ng mundo, ang sabi ni Jesucristo. Hallelujah, I would say. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Santiago Apostol. San Santiago Apostol na aming patron, ikaw ay isa sa unang tinawag ng Panginoon at tumugon ka ng sukdulan. Mapalad ka rin sa pagiging una sa mga alagad na magbuwis ng buhay para sa kaharian ng pag-ibig. Marugdog kang tagapagtanggol ng simbahan upang panindigan ang banal na krus at dalhin ang mga mananampalatayang nawawala ng pag-asa tungo sa tagumpay. Lakas ka ng mga Kristiyano at tiyak na takbuhan ng mga tumatawag sa iyo ng may tiwala. Lingapin mo kami ngayon laban sa mga panganib sa aming paligid at laban sa anumang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan at maawain, humirang ng iyong anak na si Jesucristo ng 12 alagad upang ipalaganap ang mabuting balita sa Sansinuko. Pumili ang Mesiyas ng 3 bukod-tangis sa kanyang mga alagad, kung saan kabilang si Santiago Apostol. Nawa sa kanyang pamagitan, mapagindapat mong aming kampi ng kalusugan ng katawan at kabananan tungo sa kaluwalhatian ng langit. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, ipanalangin mo kaming nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, ipanalangin mo kaming nakikiusap sa iyo.
O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, panalangin mo kami nakikiusap sa iyo. Amang masintahin, pinagpala mo si San Santiago Apostol. Hinirang siya ng iyong bugtong na anak na maging saksi ng kanyang kalwalhatian sa bundok ng Tabor at sa kanyang hapis sa halamanan ng Getsemani. Ang aming patron ay sagisag ng pakikibaka at tagumpay na namamagitan para sa amin upang kami magkamit ng lakas at kasiyahan sa aming patuloy na pakikibaka sa buhay nito. Mapagtagumpayan nawa namin ang hidwaan at naway maging marapat kaming tumanggap ng gantimpalang laan sa mga tapat na lingkod mo. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang Oratio Imperata laban sa pagdaganap ng COVID-19. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumikinlan ng maraming buhay at nakaapekto na sa isang katawan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglagan. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila namang magagpanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghanap ng lunas upang masugpo ang pandemya ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan, nawa ilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maria, ang inaatulong ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayon. at away pagpalain kayong lahat ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.